Ang kwento ay nagsimula kay Munyang para sunduin ang isang pasyente na ang pangalan ay Kwan mula sa OK Psychiatric Hospital. Si Kwan ay isang pasyente sa pag-iisip na may ugaling ipakita ang kanyang ari sa ibang tao. Pinagtatawanan ni Munyang ang kanyang maliit na ding-dong bago siya isinakay sa kotse at agad na umalis. Habang nasa daan, biglang hamarang sa harap ng kanyang sasakyan si Munyang Te, isang caregiver sa ospital. Diretsyong bumubulusok si Munyang papunta sa kanya at parang mababangganan niya ito. Ngunit sa huling sandali, bigla niyang inapakan ang preno. Binalaan ni Gangte si Munyang na ibalik si Kwan sa ospital. Ngunit tumanggi siya at muling umalis ng mabilis. Agad na nanghiram si Gang ng kotse kay Namjuri, isa ring nurse sa ospital, at hinabol si Munyang. Ginagawa lahat ito ni Munyang para makuha ang atensyon ni Gang Tae. Isasama niya si Kwan sa ama nitong isang assemblyman. Sa kanilang paglalakbay, nakalikha sila ng kaguluhan sa buong syudad. Sa huli, narating nila ang lugar kung saan dapat magsalita ang ama ni Kwan. Umakyat sa entablado si Kwan at isiniwalat sa lahat na hindi siya pinapansin ng kanyang ama. Ikinwento niya na gumagawa siya ng mga kakaibang bagay upang mapansin siya, na naging dahilan ng kanyang pagkasira ng isipan at pagkaka-ospital. Tinanong niya kung paanong ang isang taong hindi maaligan ang sariling anak ay aasahang makakapag-alaga ng buong bansa. Nanlaki ang mata ni Gangte na dumating para ibalik si Kwan sa ospital kasama ang buong audience. Dumating ang mga pulis upang arestuhin si Kwan. Ngunit patuloy siyang nagsasayaw sa entablado habang isiniwalat ang katotohanan. Kumalat ang balita sa buong bansa. At nalaman ng lahat ang totoo tungkol sa assemblyman. Kaya't kinamuhian siya ng publiko. Sa wakas, naaresto rin si Kwan. Pagkarating ng kanyang ina, sinampal siya nito at galit na tinanong kung bakit lagi siyang ganyan. Sa halip na malungkot, naging masaya si Kwan dahil sa wakas ay binigyan siya ng pansin ng kanyang ina. Pagkatapos, pinatawag si Gangte sa opisina ng direktor ng ospital. Dahil nabigong mapanatili ang pasyente sa loob, naroon din ang assemblyman sa opisina. At nagbanta itong ipapasara ang ospital. Sa isang pagbabalik tanaw, makikita si Gangte noong bata pa, nanalo ng red belt sa taekwondo. Masaya siyang umuwi upang ibalita ito sa kanyang ina. Ngunit sa parehong araw, ang kanyang kapatid na si Sangte, na may autism, ay binyuli ng mga bata sa kalsada at nasugatan. Nang ipakita ni Gangte ang kanyang red belt, pinagalitan siya ng kanyang ina at sinabing kaya siya isinama sa taekwondo ay para maprotektahan si Sangtae. Ngunit nabigo siya. Dahil sa galit, sumigaw si Gangte na hindi siya isinilang para lamang protektahan si Sangtae. At na siya ay may sariling buhay. Sa sobrang sama ng loob, nagmura siya na sana mamatay na lang ang kanyang kuya at itinapon ang kanyang belt bago tumakbo palayo. Pinulot ni Sangte ang belt at hinabol si Gangte upang ibalik ito sa kanya. Nakarating sila malapit sa isang lugar na punong-puno ng yelo at nyebe. Iniabot ni Sangte ang belt at sinabing alagaan niya ito. Pinigilan ni Gangte ang kanyang galit at tinanggap ang belt. Naglaro sila sa nyebe, ngunit habang naglalaro, biglang natunaw ang yelo sa ilalim ni Sangtae. At nalunod siya sa malamig na tubig. Sa halip na tulungan siya agad, tumakbo palayo si Gangtae. Ngunit maya-maya, na-realize niyang mali iyon. Kaya bumalik siya at tumalon sa tubig upang iligtas si Sangtae. Ngunit si Sangte, sa sobrang shock, ay hindi tumingin sa kanya habang siya naman ay nalulunod. Samantala, nakaupo malapit si Munyang at pinapanood ang lahat. Nagdudot-dot siya ng mga talulot ng bulaklak. Nag-iisip, kung tutulong ba siya o hindi. Bagaman walang malinaw na sagot, nagpasya siyang tumulong kay Gangtae. Inihagis niya ang isang malaking tipak ng yelo sa tubig. At dahil dito, nakaligtas si Gangtae. Nagpasalamat si Gangte sa kanya. Ngunit naglakad palayo si Munyang nang hindi lumilingon. Nahulog na ang loob ni Gangte sa kanya. Dinalhan niya ito ng bulaklak. Ngunit dahil sa antisocial na personalidad ni Munyang, hindi niya ito tinanggap ng may pagmamahal. Sa halip, hinati niya ang isang paru-paro sa harap niya, upang takutin siya, at tinanong kung kaya pa rin ba siyang mahalin ni Gangte kahit nakita niya iyon. Natakot si Gangte at tumakbo palayo. Ngayon, 20 taon na ang lumipas. Si Munyang ay isa ng kilalang manunulat na may libo-libong tagahanga. Pati ang kapatid ni Gangte na si Sangtae, ay malaking tagahanga niya at pumila para sa autograph. Samantala, pilit na iniiwasan ni Gangte na makita siya ni Munyang. Ngunit natanaw siya nito sa gitna ng crowd. Sa kabilang banda, napansin ni Sangte ang isang batang may dalang laruan na dinosaur at agad siyang naakit dito. Mahilig si Sangte sa mga dinosaur, at nagsimulang magingay habang nagkukwento ng mga detalye. Ang ama ng bata, na gustong ilayo ito kay Sangtae, itinulak siya,
Napansin ito ng mga tao sa paligid. Hinawakan ng lalaki si Sangte sa buhok, na naging sanhi ng malakas niyang pagsigaw. Ang reaksyong ito ay dulot ng traumang alaala. Narinig ni Gangte ang sigaw ng kanyang kapatid. Kaya't dali-daling lumapit, itinakip ang kanyang jacket kay Sangte at bumulong ng, "Ayos lang, ligtas ka na." Dumating din si Munyang at hinarap ang ama ng bata. Tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot ang lalaki na masyadong maingay si Sangtae. Sa tugon, hinawakan ni Munyang ang lalaki sa buhok, na naging dahilan ng sigaw nito. Sinabi niya na kahit sino ay mag-ingay kapag hinawakan sila sa buhok ng ganoon. Pinatahimik din niya ang asawa ng lalaki nang sumabat ito. Ang insidente ay nakastream sa balita at napabalitang sinaktan ni Munyang ang kanyang mga tagahanga. Kaya't binash siya sa social media. Hindi ito iniinda ni Munyang at patuloy na tinitigan si Gangtae. Sa loob ng silid, umiiyak si Sangtae. At naghintay sa labas sina Gangte at Munyang. Sinabi ni Gangte na hindi niya kailangang makialam. Ngunit tumugon si Munyang na tungkulin niyang gawin iyon. Dahil gumagawa ng karahasan ng mga taong iyon sa kanyang book signing event. Sinabi rin niyang parang nakita na niya si Gangte noon. Ngunit hindi niya maalala kung kailan. Hindi siya sinagot ni Gangtae. Samantala, lumapit ang isa sa mga editor ni Munyang at bumulong kay Gangtae. Naumiwas siya kay Munyang dahil puro kapahamakan ang dulot niya. Narinig ito ni Munyang at nagalit. Hinabol niya ang editor. Ngunit pinigilan siya ni Gangte at sinabing kontrolin niya ang kanyang galit. Sumagot si Munyang na wala siyang pakialam sa kanya at tumakbo siya papunta sa editor. Sa ibaba, nahabol niya ito at tinanong kung ano ang problema niya. Ngumiti ang editor at sinabing nababato na raw siya sa pera. At kung gusto ni Munyang na ipagpatuloy niyang i-edit ang mga libro, kailangan nilang magkaroon ng sexual na relasyon. Dahil sa sobrang galit, kinuha ni Munyang ang panulat sa kanyang bulsa at muntik na itong itarak sa leeg niya. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Gangte at nagpigil. Sa halip, tinutok niya ang ballpen sa kanyang mata. At nahulog ito sa hagdan, na balian ng leeg. Dumating ang ambulansya at isinakay ang lalaki. Pagbalik ni Munyang, niyakap siya ni Gangte mula sa likod at tinuruan siyang huminga ng malalim. Pinatungan niya ang mga braso at sinabing ilagay sa balikat ang mga kamay at huminga. Ngunit bigla siyang nilandi ni Munyang. At naramdaman niya ang biglaang damdamin kay Gangtae. Parang may alaala siyang naalala. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Tinanong niya si Gangte kung bakit ayaw niyang sumama sa kanyang team. Sinabi niyang marami siyang responsibilidad. Iwas si Gangte sa kanya. Ngunit ang mismong pag-iwas na ito ang lalo pang nagpapataas sa pagkaakit ni Munyang kay Gangtae. Kalaunan, inatasan ni Munyang ang kanyang assistant art director, si Yu Sung-hai, na kalkalin ang lahat ng impormasyon na mahahanap niya tungkol kay Gangtae. Sa pamamagitan nito, natuklasan niya na si Gangte ay nagtatrabaho bilang isang caregiver sa isang psychiatric hospital sa Seongjeon City, isang maliit na lungsod na kapitbahay ng Seoul. Determinado si Munyang na makita siya, kaya bumiyahe siya mula Seoul patungong Seongjeon. Nagpapalit ng damit si Gangte sa locker room nang lihim na lumapit si Munyang sa likuran niya. Habang pinagmamasdan niya ang katawan nito, lalo siyang nabighani. Mabilis siyang hinawakan ni Gangte at pinalalabas. Ngunit paglabas nila, nakita sila ni Juri, na nagtatrabaho din sa ospital. May gusto si Juri kay Gangte, at ang makita silang magkasama ay nagpasiklab sa kanyang galit. Para lalo pang pukawin si Juri, inilagay ni Munyang ang kanyang kamay sa katawan ni Gangte, ngunit mabilis na bumitaw si Gangtae. Matapos ang shift ni Gangte, inalok siya ni Munyang nang sakay pauwi sa kanyang kotse, ngunit tumanggi siya, sinabing boss na lang ang sasakyan niya. Si Munyang, na hindi madaling sumuko, ay binalaan si Gangte na sa susunod ay sapilitin na siyang isasakay kung kinakailangan. Ilang araw ang lumipas, sa pagsisikap na manatiling malapit kay Gangte, nagpasya si Munyang na iwanan ang kanyang karera sa pagsusulat at kumuha ng trabaho bilang lecturer sa OK Psychiatric Hospital. Ang kanyang trabaho ay nagbibigay ng mental training sa mga pasyente sa pamamagitan ng storytelling. Sa isa sa kanyang mga sesyon, tinanong niya ang mga pasyente kung ano sa tingin nila ang kahulugan ng mga fairy tale. Sumagot ang mga pasyente na ang mga fairy tale ay para lang aliwin at abalahin ang mga tao. Ngunit hinamon ni Munyang ang pananaw na ito, sa pagsasabing ang mga fairy tale ay talagang malupit na pantasya na kabalintunaang naglalarawan ng kalupitan at karahasan ng mundo. Binigyang diin niya na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa pagharap sa katotohanan. Ang mga pasyente, na sa simula ay nabigla sa kanyang hindi karaniwang pananaw, ay humanga sa kanyang pananaw at nagsimulang humanga sa kanya sa pagbibigay sa kanila ng bagong paraan ng pag-iisip.
Pagkatapos ng lecture, nilapitan ni Gang Tae si Moon-young at tinanong kung naniniwala ba talaga siya na ang takot ay malulupig lamang sa pagharap sa katotohanan. Sa halip na sumagot ng direkta, ibinabalik ni Moon-young ang tanong sa kanya, nagtataka kung anong takot ang sinusubukan niyang malampasan. Walang sinabi si Gang Tae bilang tugon at tahimik na umalis. Ayaw itong palampasin ni Moon-young, sinundan niya ito, sinasabing bagaman mukha siyang matigas sa labas, alam niyang malambot siya sa loob, isang katangian na lubos niyang nagugustuhan. Nanatiling tahimik si Gang Tae, iniiwasan ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang panaginip niya tungkol dito, kung saan ipinapakita nito sa kanya ang relaxation technique na itinuro niya rito kanina, at niyakap pa nga siya habang ipinapaliwanag ito. Nababahala, sinabihan ni Gang Tae na tumigil siya, at tinanong kung anong uri ng pag-iisip ang mayroon siya. Sa kanyang karaniwang malikot na tono, malakas na tinukso ni Moon-young si Gang Tae, tinatanong kung gusto nitong makasama siya sa pagtulog, na nagpatawa sa lahat ng nasa paligid nila. Si Gang Tae, na ngayon ay malinaw na naiinis, hinawakan siya at hinayla sa isang pribadong silid, hinihingi na malaman kung ano ang problema niya at sinasabihan siyang iwanan siya, binabalaan na wala siyang makukuha mula sa kanya. Si Moon-young, hindi natinag, tinawag siyang. Mapagkunwari, sinasabing alam niyang may nararamdaman ito para sa kanya ngunit masyado lang itong takot na ipakita ang mga ito. Binalaan niya ito na kung patuloy siyang mabubuhay sa takot, hindi siya tunay na mabubuhay. At pagkatapos ay umalis na siya. Habang papalabas siya, nakita niya ang kanyang ama, si Ko Dae-hwan, na nakaupo sa kanyang wheelchair sa ospital kung saan siya naroroon ng higit sa isang dekada. Nagulat siya sa presensya nito, ngunit mabilis niya itong isinaisantibi at nilampasan. Sa kanyang paglabas, pinigilan siya ni Sunbyul, na nagpapaalala sa kanya na kung magtatrabaho siya sa ospital, responsibilidad din niyang alagaan ang kanyang ama. Si Moon-young, hindi natinag, tinanggal ang pag-aalala, sinabing hindi ito mahalaga sa kanya, at umalis ng walang ikalawang isip. Kalaunan, dinala ni Gang Tae si Sang-tae kay Director Oh Ji-won na nagsasagawa ng kanyang psychological assessment. Sinuri din niya ang mga guhit na ginawa ni Sang-tae na nagbigay sa kanya ng ilang kaalaman tungkol sa kanyang kalagayan ng pag-iisip. Pagkatapos ay sinabihan ni Oh Ji-won si Sang-tae na pinturahan ng magandang mural ang isa sa mga pader ng ospital na nag-aalok sa kanya ng gantimpala bilang kapalit. Sumang-ayon si Sang-tae ngunit humingi ng bayad para sa kanyang trabaho. Nangako si Ji-won na mas maganda ang pintura, mas mataas ang gantimpala na matatanggap niya. Sa gabi, binuksan ni Sang-tae ang kanyang maliit na alkansya, maingat na nag-iipon ng pera. Nagtataka, tinanong ni Gang Tae kung bakit siya nangongolekta ng ganoong karaming pera. Ibinunyag ni Sang-tae na nag-iipon siya upang bumili ng isang RV para sa kanilang dalawa, upang hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa paglipat sa bagong lungsod bawat taon. Ang hangaring ito ay nagmula sa nakaraang trauma ni Sang-tae, na bumabagabag sa kanya tuwing tagsibol. Ang trauma ay konektado sa pagkamatay ng kanilang ina na malalim na nakatanim sa alaala ni Sang-tae. Siya lamang ang kasama ng kanilang ina nang siya ay pinatay, ngunit hindi niya matandaan kung sino ang gumawa nito. Ang tanging malinaw niyang naaalala ay may kasamang paru-paro, at ito ay naging simbolo ng kanyang takot. Upang makatakas sa takot na ito, lumipat sina Sang-tae at Gang Tae sa iba't ibang lungsod tuwing tagsibol, umaasang maiiwasan ang makita ang paru-paro. Niyakap ni Gang Tae si Sang-tae at umiyak, nangangakong malalampasan nila ang traumang ito ng magkasama. Kinabukasan, sapilitang pinasakay ni Moon-young si Gang Tae sa kanyang kotse. Matapos magmaneho ng maikling distansya, bumaba si Gang Tae sa kotse, balak na maglakad pabalik ng mag-isa. Habang umaalis siya, pinigilan siya ni Moon-young at sa wakas ay ipinagtapat ang kanyang nararamdaman, sinasabing, mahal kita. Umalis siya, binabaliwala ang kanyang pagtatapat, ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Moon-young, mahal kita, na para bang nagbibiro siya. Nang gabing iyon, bumalik si Moon-young sa kanyang bahay, isang mansyon na itinayo ng kanyang ama sa gitna ng kagubatan. Itinayo ng kanyang ama ang mansyon ilang taon na ang nakalipas upang magbigay ng mapayapang kapaligiran para sa ina ni Moon-young, na isa ring manunulat, upang makasulat ng nag-iisa. Gayunpaman, iniwan ang mansyon ng mahigit 20 taon at ngayon ay nasa guho na. Pagdating ni Moon-young, naroroon ang CEO ng Sangsang Isong Publishing Company, si Lee Sang-in, na naghihintay sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Sang-in si Moon-young kung bakit hindi pa siya nagpapatuloy sa pagsusulat ng mga libro at kung ano ang nangyari sa kanya. Iginigiit niya na dapat siyang bumalik sa Seoul upang ipagpatuloy ang kanyang bagong libro, nagbabala na kung wala siya, pareho silang dalawa at ang kanyang kumpanya ay malulugi. Sumagot si Moon-young na wala siyang interes sa pagsusulat sa kasalukuyan at abala sa ibang trabaho.
Nang gabing iyon, nanaginip si Munyang sa kanyang ina na nagsusuklay ng kanyang buhok na mukhang nakakatakot sa kanya. Lumabas siya mula sa pinto ng basement at natuklasan ang patay na katawan ng kanyang ina na nakahiga sa sahig. Ang pangitahing ito ay nagparamdam kay Munyang na ang espiritu ng kanyang ina ay nananatili pa rin sa bahay. Kinabukasan, kumuha ng litrato si Sangte ng magagandang tanawin at nagsimulang magtrabaho sa kanyang pinta. Dumating si Munyang nang hindi inaasahan na ikinagulat ni Sangte na tuwang-tuwa na makita ang kanyang paboritong manunulat. Nagsimula siyang mag-selfie kasama niya. Tinanong ni Yuri si Munyang tungkol sa kanyang presensya na napansin na wala siyang klase sa araw na ito. Ipinaliwanag ni Munyang na dumating lang siya para makita si Gangtae. Habang hinahangaan ni Munyang ang sining ni Sangtay, humingi ito sa kanya ng pera ngunit tumanggi siyang ibigay ito sa sandaling iyon. Mapaglarong sinubukan ni Munyang na hilahin ang buhok ni Sangtay, ngunit pumagitna si Gangtay, hinawakan ang kanyang kamay at inutusan siyang lumayo sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Sangtay sa pag-upo sa tabi ni Munyang at inutusan siyang huwag nang makipagkita pa rito. Napansin ni Munyang ang marka ng sampal sa mukha ni Gangtay na ikinabahala niya. Tinanong niya ito tungkol dito, at pagkatapos ay inilayo siya ni Gangtay upang kausapin ng pribado at ibinunyag na ang marka ay mula sa sampal ng ama ng assembly member na si Kwon. Binalaan ng lalaki na isasara ang ospital dahil sa kanyang kapabayaan. Narinig ni Gangtay na nagdudulot ito ng gulo at hinihingi na lumayo siya sa kanyang buhay. Ipinaliwanag niya na hindi niya nauunawaan ang kanyang mga pakikibaka at tinawag siyang isang walang laman na sisidla na walang emosyon. Tinanggihan niya ito at umalis, na nagdulot kay Munyang ng malalim na kalungkutan. Sinubukan ni Munyang na pakalmayan ang sarili at nagpasya siyang bisitahin ang kanyang ama, tinutupad ang kanyang pangako na ilabas ito. Gayunpaman, nang lapitan niya ito, bigla itong nagalit, hinawakan siya sa leeg, at inakusahan siyang isang halimaw. Habang sinasakal siya, nahirapan huminga si Munyang, ngunit nagawang pumagitna ng mga nakakita at iligtas siya. Sa kabila ng pagkaligtas, malalim ang nararamdaman ni Munyang na pagkasira ng puso. Naglakad siya ng mag-isa, nilulunod ng kanyang kalungkutan. Si Gangtay, na nasa bus, nakita siya mula sa malayo. Pagkauwi, sinimulan niyang basahin ang libro ni Munyang, ang The Zombie Kid, na binili ni Sangtay. Ang kwento ay tungkol sa isang batang zombie na nahawaan ng virus. Sa kabila nito, hindi siya pinapatay ng kanyang ina, bagkus ay patuloy na nagdadala ng mga hayop para makain niya. Kalaunan, isang salot ang pumatay sa lahat ng hayop at inabandona ng mga tao ang nayon. Naiwan ang ina upang alagaan ang kanyang anak. Dahil wala ng pagkain, pinutol niya ang kanyang sariling laman upang pakainin ito. At sa huli, lahat ng kanyang mga bias ay naputol, naiwan na lamang ang kanyang katawan. Bago siya mamatay, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. At sa unang pagkakataon, nagsalita ang batang zombie, sinabi sa kanyang ina na ito ay mainit at maganda. Kahit ang walang puso na zombie ay naantig ng pagmamahal ng ina. Ang kwentong ito ay lubos na nakapagpabigat sa loob ni Gangtay, nagbalik ng mga alaala ng kanyang sariling ina. Dahil sa matinding emosyon, nagsimula siyang umiyak. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kaibigan na si Jae-soo at tinanong kung nakita niya si Munyang. Biglang napagtanto ni Gangtay na si Munyang ay naglalakad pabalik sa ospital, at agad siyang nagpasya na hanapin ito. Kinuha niya ang motor ni Jae-soo at lumabas sa ulan upang hanapin siya. Kalaunan, nakita niya si Munyang na naglalakad ng walang sapin sa paa at basang-basa sa ulan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papalapit dito, hinubad ang kanyang jacket, at ibinalot sa kanya, niyakap siya. Dinala niya si Munyang sa isang motel sa malapit, humihingi ng dalawang magkahiwalay na silid. Nagpumilit si Munyang na dapat silang manatili sa iisang silid, ngunit tumanggi si Gangtay. Nang tanungin si Munyang kung may pera siya, umamin siyang nakalimutan niya ang kanyang pitaka sa kanyang kotse. Naiinis si Gangtay, tinatanong kung bakit hindi niya inaalagaan ng maayos ang kanyang sarili at kung bakit siya napunta sa ganito. Bilang tugon, muling nilandi ni Munyang si Gangtay. Tinatanong kung bakit labis siyang nagmamalasakit sa kanya at kung baka umiibig ito sa kanya. Nabigla at nahiya si Gangtay sa kanyang matapang na tanong. Pagkatapos ay tinanong niya ang may-ari ng motel kung magkano ang isang solong silid, at nalaman niyang nagkakahalaga ito ng 50,000 won. Habang hinahanap ang kanyang pitaka, napagtanto ni Gangtay na naiwan niya ito. Naiinis si Munyang, pinagalitan siya sa pagiging walang ingat. Iminungkahi niya muli silang magmotor at maghanap ng ibang lugar. Dahil wala ng ibang pagpipilian, dinala ni Gangtay si Munyang sa kanyang tahanan, na ang bahay pala ng nanay ni Yuri, si Kang Sun Deok. Nakatira siya sa unang palapag sa isang maliit na upahan.
Nang makita ni Munyang ang estado ng bahay, tinanong niya kung paano nakatira si Gangtay sa ganoong kaliit na espasyo. Ipinaliwanag ni Gangtay na ang kanyang presensya doon ay dapat manatiling lihim, at dinala niya siya doon dahil sa obligasyong moral, hindi para sa anumang romantikong dahilan. Sinabihan ni Gangtay si Munyang na magpahinga para sa gabi at umalis kinabukasan ng umaga. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagtanggi, sinubukan ni Munyang na landiin siya. Lalo nang naiinis si Gangtay at pinagalitan siya, hinihiling na tumigil. Samantala, lubos na nalulungkot si Sangtay dahil sinigawan siya ni Gangtay. Patuloy niyang inuumpog ang kanyang ulo sa dingding sa kalungkutan. Si Gangtay, na nakakaramdam ng pagkakasala, ay sinubukan siyang pakalmayan, humingi ng tawad sa kanyang mga pagkaasar, at humingi ng kapatawaran. Pagkatapos ay bumaba si Gangtay upang magdala ng pagkain. Inanyayahan siya ni Sunde na kumain kasama sila, ngunit sinabi ni Gangtay na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at kakain sa kanyang silid. Dinala niya ang pagkain kay Munyang, na nagustuhan ang pagkain. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Gangtay na panatilihin ang mga hangganan, patuloy na gumagawa ng sexual na paglapit si Munyang, na mahigpit niyang tinanggihan. Dumating si Jae-soo, at nang makita ang sitwasyon, pinilit siyang umalis ni Gangtay upang maiwasan ang anumang gulo. Naghinala si Jae-soo, ngunit sa huli ay umalis. Sa buong gabi, sinubukan ni Munyang na akitin si Gangtay, ngunit paulit-ulit niya itong itinulak. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Munyang ang pagsikat ng araw, dumating si Juri at nagulat nang makita siya roon. Tinanong niya si Munyang tungkol sa kanyang presensya, at ipinaliwanag ni Munyang na doon siya natulog kasama si Gangtay. Nagalit si Juri, hinarap si Munyang, na humantong sa mainit na pagtatalo. Pagkatapos ay sinampal ni Juri si Munyang, na gumanti sa pamamagitan ng paghawak sa buhok ni Juri. Lumaki ang away, na umakit ng pansin ni Gangtay. Namagitan siya, sinabihan si Munyang na umalis. Galit na galit si Munyang, hinihingi na malaman kung bakit hindi pinigilan ni Gangtay si Juri at kung bakit kailangan siyang umalis. Sinabi ni Gangtay sa kanya na ang kanilang relasyon ay dapat magtapos dito at binigyan siya ng pera para sa kanyang pag-uwi. Tinanggihan ni Munyang ang pera at itinapon ito, na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya. Pagkatapos ay umiyak si Juri sa kanyang ina, si Sundiek, tungkol sa kung paano siya tinatreto ni Gangtay. Pinakalma ni Sundiek si Juri, sinabihan siyang huwag mag-alala, at hindi talaga interesado si Gangtay kay Munyang. Hinihikayat niya si Juri na manatiling umaasa at sinisigurado sa kanya na magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, nagsimulang magpinta si Sangtay ng dingding sa ospital, nang lumapit sa kanya si Direktor Oh Ji-won at iminungkahi na isama niya ang mga paru-paro sa kanyang likhang sining. Gayunpaman, takot na takot si Sangtay sa mga paru-paro at tumanggi, sinabing hinding-hindi siya magpipinte ng mga ito. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, ilang beses na iginiit ni Direktor Oh. Nagalit si Sangtay, at hinahabol si Direktor Oh sa buong ospital. Lahat ng nasa ospital ay natutuwa sa nakakatawang eksena na ito. Habang lumilipis ang araw sa paglubog ng araw, nakatayo sina Gangtay at Juri sa bubong ng ospital, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sinabi ni Gangtay kay Juri na huwag magkaroon ng masyadong maraming inaasahan mula sa kanya. Dahil hindi siya sigurado tungkol sa kanyang kinabukasan. Kung titigil ba siya sa kanyang trabaho o aalis ng lungsod, si Juri, na nauunawaan ang kanyang sitwasyon, ay pinaalalahanan siya na alam niyang marami na siyang nalipatan ng lungsod noon, at sa kabila ng lahat, palagi siyang sumusunod sa kanya. Inamin niya na alam niyang maaari siyang umalis muli, ngunit hiniling niya na payagan man lang siyang magkagusto dito habang nandito pa ito. Kalaunan, binisita ni Munyang si Sangtay at pinuri ang kanyang mga kasanayan sa pagguhit, inalok siya ng trabaho bilang ilustrador para sa kanyang mga libro. Pumayag si Sangtay, at dinala siya ni Munyang sa kanyang mansyon. Humanga si Sangtay sa kagandahan ng mansyon, at pinapirma siya ni Munyang ng isang sulat kamay na kasunduan, opisyal na kinukuha siya bilang kanyang pangunahing taga-disenyo. Samantala, nag-alala si Gangtay nang hindi niya makita si Sangtay sa ospital. Ipinagbigay alam sa kanya ng isang staff member na kinuha ni Munyang si Sangtay. Tinawagan ni Gangtay si Munyang, hinihingi na malaman kung nasaan si Sangtay. Binigyan siya ni Munyang ng address ng kanyang mansyon, ngunit alam na ni Gangtay kung nasaan ito. May isang flashback na ipinakita mula 20 taon na ang nakalipas, nang magdala si Gangtay ng mga bulaklak para kay Munyang. Masaya siyang makita siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina bago pa niya matanggap ang mga bulaklak. Nang lumabas si Munyang para kuhanin ang mga bulaklak, galit siyang tinapak-tapakan ang mga ito, na nag-iwan kay Gangtay na malungkot. Ngayon, 20 taon na ang lumipas, pumasok muli si Gangtay sa mansyon, at pinagmamasdan siya ni Munyang mula sa itaas.
Habang naglalakad siya sa loob, nagsisimula siyang balikan ang mga alaala. Hinarap niya si Moon-young, sinasabing ang pagiging nasa bahay ay nagbabalik ng mga lumang alaala. Binanggit ni Gang-tae ang alaala ng mga bulaklak na ikinagulat ni Moon-young. Nabigla siya, napagtanto na alam na ni Gang-tae kung sino siya sa simula pa lang. Sa hindi paniniwala, tinanong niya kung siya ang batang nagdala sa kanya ng mga bulaklak 20 taon na ang nakalipas. Kinumpirma ni Gang-tae na siya nga ang batang iyon na iniligtas niya ang buhay. Naguguluhan pa rin, tinanong ni Moon-young kung bakit niya itinago ito ng matagal at hindi man lang binanggit ang kanilang nakaraan. Kalmadong sumagot si Gang-tae na hindi naman kinakailangan na banggitin ito dahil gusto niyang iwanan ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang intensyon na umalis, sinubukan ni Moon-young na pigilan siya, hinihimok siyang manatili. Iminungkahi niyang maaari silang magtulungan. Nilalayo niyang magtulungan sila sa kanyang mga libro, iniaalok ang isang hinaharap kung saan silang dalawa at si Sang-tae ay maaaring magsama-sama sa paggawa. Gayunpaman, si Gang-tae ay matatag, sinasabing gusto na niyang kalimutan ang nakaraan. Iginigiit niya na hindi dapat siya subukang pigilan nito. Habang sinusubukan ni Moon-young na pigilan siya, nadulas siya at muntik nang mahulog, ngunit nahuli siya ni Gang-tae. Samantala, tinatawag ni Sang-tae si Gang-tae mula sa ibaba, sinasabing binigyan siya ni Moon-young ng bagong trabaho. Sinabi sa kanya ni Gang-tae na hindi ito ang kanilang tahanan at kailangan nilang umalis. Tumanggi si Sang-tae, ipinapakita ang kasunduan na pinirmahan niya. Galit na hiningi iyon ni Gang-tae, ngunit hindi ito ibinigay ni Sang-tae, kaya't sapilitang kinuha ito ni Gang-tae at pinunit. Nagalit si Sang-tae at nagsimulang saktan si Gang-tae, hanggang sa itulak siya palabas ng bahay. Namagitan si Moon-young at sinabihan si Sang-tae na huminto, inialok ang kanyang kamay kay Gang-tae upang tulungan siyang bumangon, ngunit tumanggi si Gang-tae at mag-isa siyang bumangon. Binalaan siya ni Moon-young na kung patuloy niyang itutulak ang mga tao palayo, mag-isa siyang matitira, ngunit nanatiling tahimik si Gang-tae at umalis sa mansyon nang may kawalan ng pag-asa. Pagbalik sa bahay, tiningnan ni Gang-tae ang punit na kasunduan at naunawaan na pinirmahan ni Sang-tae ang kontrata kay Moon-young, hindi para sa pera, kundi upang bumili ng isang RV para sa kanilang dalawa. Lubos na naantig si Gang-tae sa taos-pusong pagkaunawang ito na nagdulot ng matinding damdamin. Nang maglaon si Sang-tae, na masama ang pakiramdam, ay paulit-ulit na sinuri kung dumating na si Gang-tae. Sa huli ay nakatulog siya habang naghihintay, at kinungutan siya ni Moon-young. Kinabukasan, sinubukan ni Lee Sang-in na pumasok sa kanyang mansyon, ngunit tumanggi si Sang-tae na papasukin siya. Pagkatapos ay sapilitang pumasok si Sang-in ngunit nahulog. Tinanong siya ni Moon-young kung ano ang kailangan niya, at ipinaliwanag ni Sang-in na nag-aalala siya para sa kanya at gusto siyang ibalik sa Seoul. Sinabi sa kanya ni Moon-young na nagsimula na siyang magtrabaho sa kanyang libro at si Sang-tae na ngayon ang kanyang art designer. Pagdating ni Gang-tae kasama ang lahat ng kanyang gamit, natuwa si Moon-young na makita siya. Humingi ng paumanhin si Sang-tae, at pinatawad siya ni Gang-tae. Ipinakita sa kanila ni Moon-young ang kanilang silid na ikinatuwa naman ni Sang-tae. Kinabukasan, nilinis ng magkapatid ang bahay at naghanda, labis na ikinagulat ni Moon-young na makitang malinis ang bahay at handa na ang pagkain. Dahil sa pakiramdam na nag-iisa siya sa buong buhay niya, labis siyang natuwa na makitang masigla ang bahay dahil sa magkapatid. Nasiyahan siya sa inihanda nilang pagkain. Nang maglaon, bumalik silang tatlo sa ospital. Magbibigay ng lecture si Moon-young, nagpipinta si Sang-tae, at nagtatrabaho si Gang-tae. Tinanong ng direktor si Gang-tae kung bakit siya natatakot sa mga paru-paro. Ang tanong na ito ay nagdulot ng alaala ng isang mamamatay tao na may butterfly pin sa kanyang damit na pumatay sa kanyang ina at umalis, na nagdulot kay Sang-tae ng isang sakit. Nagkaroon si Gang-tae ng takot sa mga paru-paro. Sa kanyang pagpunta sa klase, nakasalubong ni Moon-young ang isang pasyente na nagngangalang Kang Yeon-ja, na naniniwala na si Moon-young ang kanyang matagal nang nawawalang anak na namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas. Nagulat si Moon-young, dahil hindi siya sigurado kung talagang patay o buhay ang kanyang ina, na kinuha mula sa basement ilang taon na ang nakalipas. Nagpumilit si Yeon-ja na si Moon-young ang kanyang anak, na nagdulot kay Moon-young ng panandaliang pagkabigla. Namagitan si Gang-tae, inilabas si Yeon-ja. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na pagkalmayan siya, patuloy na nagpumilit si Yeon-ja na si Moon-young ang kanyang anak. Sinabi ni Moon-young, isiniwalat ang katotohanan na hindi siya ang kanyang anak, at namatay ang kanyang anak sa aksidente. Labis na nalungkot si Yeon-ja sa pagbubunyag na nagdulot sa kanya ng pagkahimatay. Sa isang flashback, nakita si Dae-hwa na ipinapakita ang ina ni Moon-young sa mansyon. Lahat sila ay tila masayang namumuhay, hanggang isang araw, natuklasan ni Moon-young ang walang buhay na katawan ng kanyang ina sa basement.
Nagkaroon si Munyang ng isang nakakatakot na bangungot kung saan lumitaw ang multo ng kanyang ina at nagbabanta sa kanya, iginigiit na kung hindi niya paalisin ang dalawang magkapatid, papatayin niya ang mga ito. Nagising si Munyang na nagpapanik, sumisigaw. Agad na nagmadali si Gangtay sa kanyang tabi, inalok ang ginhawa. Sa kabila ng kanyang mga pagtutol at kanyang pakiusap na umalis siya para sa kanyang sariling kaligtasan, tumanggi si Gangtay na umalis at nangakong mananatili sa kanya. Nanatili siya sa tabi niya buong magdamag, inaalagaan siya. Nang magising si Munyang kinabukasan at makita si Gangtay na naroon pa rin, tinanong niya kung bakit ito nasa kanyang silid. Sinabi sa kanya ni Gangtay na nanatili siya upang alagaan siya dahil hindi maganda ang niya pakiramdam noong gabi. Habang naglalakbay sa bus, binasa ni Sangtay ang isang kwento na isinulat ni Munyang kay Gangtay na pinamagatang The Cheerful Dog. Ito ay tungkol sa isang cute na aso na nangangarap na galugarin ang mundo ngunit hindi magawa dahil nakatali. Nabuhay ang aso sa pag-asa na maging malaya, at isang araw ay sa wakas ay nagtagumpay ito sa pagputol ng tali nito. Dahil sa inspirasyon ng sarili niyang kwento, sinubukan ni Munyang na gupitin ang kanyang mahabang buhok, na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang malupit na ina. Nang akmang puputulan na niya ito, narinig niyang muli ang boses ng kanyang ina at huminto. Dahil sa pagkabigo, binasag niya ang isang salamin sa kanyang silid. Narinig ang ingay, nagmamadaling pumasok si Sangin at sinabihan siya na kailangan niyang umalis ng bahay at bumalik sa Seoul bago siya mawala sa katinoan. Nagsimula siyang mag-impake ng kanyang mga gamit at sinubukan siyang sapilitang ilabas. Lumaban si Munyang, ngunit naaalala ni Sangin ang lahat ng kanyang mga trick at iniiwasan ang masaktan. Halos magawa niyang ilabas siya nang dumating si Gangtay at pinigilan siya. Sa kaguluhan, itinulak ni Munyang si Sangin pababa ng hagdan, ngunit nahuli siya ni Gangtay sa tamang oras at pinaalis siya. Nang maglaon, binigyan ni Gangtay si Munyang ng kanyang gamot, nag-aalala sa kanyang kalusugan pagkatapos ng nakaraang gabi. Gayunpaman, tumanggi si Munyang, sinabing ayaw niyang umasa sa gamot, at itinulak ito. Upang pagaanan ang kalooban, dinala siya ni Gangtay sa isang restoran. Doon, nagsimulang kumain si Munyang ng hilaw na karne, at sinabihan siya ni Gangtay na hintayin itong maluto ng maayos. Sumagot siya ng pabiro, sinabing sobrang init niya kaya't lulutuin iyon sa loob niya. Nang gabing iyon, naglakad sila sa isang fountain sa isang parke, at si Munyang, na pagod na, ay hiniling kay Gangtay na pasanin siya sa kanyang likod. Dahil sa hiya, nagsimula siyang maglaro sa kanyang telepono. Ngunit kinuha ni Munyang iyon at muntik nang ihagis sa lawa. Nang biglang tumawag si Juri. Pabiro, sinagot iyon ni Munyang, sinasabi kay Juri na magka-date sila ni Gangtay. Pinagalitan siya ni Gangtay, humihingi ng kanyang telepono pabalik. Ginugol nila ang gabi sa panunokso sa isa't isa at pagkakaroon ng kasiyahan. Kinabukasan, nagising si Yunja mula sa kanyang koma at naaalala ang lahat ng malinaw. Naalala niya ang gabing binilhan siya ng kanyang anak ng isang mamahaling shawl at pinagalitan niya ito ng husto dahil sa paggasta ng labis na pera. Galit at nasaktan, lumabas ng tindahan ang kanyang anak at trahedyang nasagasaan ng kotse, namatay agad. Dahil sa labis na pagkakasala, bumagsak si Yunja, nagnanais na sana ay iba ang kanyang ginawa dahil sana ay buhay pa ang kanyang anak. Nakita ang pagsisisi ni Yunja, naalala ni Gangtay ang kanyang sariling ina, na dati ay sinasaktan siya sa emosyonal sa pamamagitan ng pagsasabi na ipinanganak lamang siya upang alagaan si Sangtay. Si Gangtay, na emosyonal, ay tinanong ang kanyang kaibigan na si Jae-soo kung pinagsisihan din ng kanyang ina ang kanyang mga ginawa. Si Jae-soo, na naantig din, ay tumangala sa langit at tinanong ang ina ni Gangtay kung bakit niya ito ginanito. Narinig ito ni Sunduke, at sinabi kay Gangtay na hindi sinasadya ng kanyang ina na maging malupit. Sa halip, nabigatan siya ng mabibigat na responsibilidad. Ang pagpapalaki ng isang espesyal na bata tulad ni Sangtay ay lubhang mahirap, ngunit ginawa ito ng kanyang ina ng may labis na pag-aalaga. Pinayuhan niya si Gangtay na mag-focus sa magagandang alaala ng kanyang ina, sinisigurado sa kanya na marami siyang mahahanap. Pagkatapos ay hinikayat niya siyang kumain, at si Gangtay, na emosyonal pa rin, ay nagsimulang kumain habang umiiyak. Si Gangtay, na medyo lasing pa, ay bumalik kay Munyang. Nakaupo siya sa pasilyo, naghihintay sa kanya. Hiniling niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata. Akala niya ay hahalikan siya nito. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang may hawak siyang kakaibang manika. Sinabi niya sa kanya na ginawa niya ito mismo para kay Sangtay matagal na at pinangalanan itong Mangtay. Sinabi niya na kung matutulog siya kasama ang manika, ilalayo nito ang masamang panaginip. Masayang tinanggap ito ni Munyang. Nang gabing iyon, habang nakatulog si Gangtay, bumalik ang mga alaala ng kanyang ina.
Naalala niya na binilhan siya nito ng paborito niyang pansit at ang panahong naisip niya na pinagtatakpan lang nito si Sangtay sa ilalim ng payong sa panahon ng bagyo. Mas nagiging malinaw ang alaala, at napagtanto niya na tinawag din siya ng kanyang ina upang sumama sa ilalim ng payong. Naaalala rin niya na kinantahan siya nito ng mga lalabay at hinahawakan siya ng mahigpit. Ang mga alaalang ito ay nagpaunawa kay Gangtay na mahal siya ng kanyang ina tulad ng pagmamahal niya kay Sangtay. Labis na naantig, niyakap niya si Sangtay at umiiyak na sinabi kung gaano niya kamiss ang kanilang ina. Samantala, mahimbing na natulog si Munyang kasama si Mangtay, malaya sa mga bangungot. Kinabukasan, bumalik silang lahat sa trabaho sa ospital. Nalaman ni Munyang na sinuspende ang kanyang mga klase ng ilang araw dahil tinakot niya si Yeonja. Galit na galit, pinuntahan niya si Yeonja at kinuha ang mamahaling shawl na ibinigay ng anak ni Yeonja bago ito namatay. Sa halip na malungkot, nakahinga ng maluwag si Yeonja dahil ang pagkuha ni Munyang sa shawl ay tila nagpaga ng mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Nang bandang huli, dinalaw ni Gangtay si Munyang at pinuri ito, sinabing alam niyang kinuha nito ang shawl para maibsan ang sakit ni Yeonja. Humanga siya sa kabaitan nito. Naalala niya pagkatapos ang kwento ng masayahing aso at sinabi kay Munyang na pinutol niya ang tanikala ng nakaraan ni Yeonja, at pinalaya ito. Maya-maya, nakita ni Munyang ang kanyang ama na nagbabala sa kanya na magkakaroon siya ng parehong kapalaran tulad ng kanyang ina. May kumpiyansang sumagot si Munyang na iba siya sa kanyang ina. Pagbalik sa bahay, sa wakas ay ginupit na ni Munyang ang kanyang mahabang buhok, isang simbolo ng kanyang nakaraan. Nang dumating si Gangtay, nagulat siya na makita ito. Hiningi niya ang tulong nito upang tapusin ang paggupit ng kanyang buhok. Habang ginugupit niya ito, lumiwanag ang mukha ni Munyang sa tuwa. Nagtatanong siya kung ano ang hitsura niya, at si Gangtay, na hindi na nakapagpigil, sinabi sa kanya na siya ay maganda. Nang gabing iyon, nalaman ni Sangtay na kay Munyang ang kanyang manika, si Mangtay, at hiningi niya itong pabalik. Ngunit tumanggi si Munyang, sinabing ibinigay iyon ni Gangtay sa kanya. Nagdulot ito ng mapaglarong labanan ng unan sa pagitan nila. Pumasok si Gangtay para awatin sila, ngunit sa kaguluhan, napunit sa dalawa si Mangtay. Padubog na umalis si Munyang. Sinubukan ni Gangtay na aliwin si Sangtay, ipinapaliwanag na hindi niya kailangan ng manika dahil laging nariyan si Gangtay para sa kanya. Tinanong niya si Sangtay kung gusto nito si Gangtay o si Mangtay, kung saan sumagot si Sangtay na gusto niya si Gangtay. Sa wakas ay pumayag siyang ibigay ang manika kay Munyang. Tinahimuli ni Gangtay si Mangtay at ibinigay kay Munyang, sinabing kanya na iyon ang tuluyan. Gayunpaman, sumagot si Munyang na ayaw niya kay Mangtay. Gusto niya si Gangtay. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang kanyang ulo sa kondongen nito at nakatulog. Maingat na inilagay ni Gangtay ang manika. Sinimulan niyang maramdaman ang lumalaking pagmamahal niya kay Munyang, ngunit nahihirapan siyang ipahayag ito. Kinabukasan, pumunta si Munyang, Gangtay, at Sangtay sa ospital para magtrabaho, kung saan nakasalubong nila si Juri at Sundiek. Inanyayahan silang lahat ni Sundiek, na ngayon ay nagtatrabaho bilang chef sa ospital, para maghapunan. Sumang-ayon si Munyang at, para tuksuhin si Juri, inakbayan si Gangtay, na ikinagulat ni Juri. Kahit si Sangtay ay hindi nagustuhan ang pagpapakitang ito ng pagmamahal at lumagit na sa kanila. Nang bandang huli, nagbigay ng lecture si Munyang kung saan tinalakay niya ang kwento ng Beauty and the Beast, ipinapaliwanag na hindi ito kwento ng pag-ibig, kundi isang kaso ng Stockholm Syndrome, kung saan ang bihag ay nagmamahal sa bumihag. Gayunpaman, isa sa mga pasyente, si Juri, ay hindi sumang-ayon at sinabing ito ay kwento tungkol sa pag-ibig. Binigyang diin niya na mahalaga ang pag-ibig, at kung wala ito, wala nang ibang mahalaga. Naging emosyonal si Julie, at labis ding naapektuhan si Munyang ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng lecture, lumabas si Munyang para magsigarilyo. Dumating ang dating asawa ni Julie, isang alkoholiko na dati ay umaabuso sa kanya, na nagmamakaawa ng kapatawaran at nangangakong hindi na muling sasaktan siya. Tumanggi si Julie, sinabing mahal na niya ngayon ang ibang tao. Galit na galit, sinimulan siyang saktan ng kanyang dating asawa. Nang makita ito, binato ni Munyang ng lata ang lalaki at hinarap siya, hinihingi na malaman kung ano ang nakukuha ng mga lalaki na tulad niya sa pananakit ng kanilang mga asawa. Galit na galit, malakas na sinampal ng lalaki si Munyang, na naging dahilan ng pagkahulog nito. Biglang dumating si Gangtay at inatake ang lalaki, binugbog ito. Hiningi ni Julie na tumigil si Gangtay, at tumigil naman siya. Ngunit sa oras na iyon, nasaksihan na ng mga staff ng ospital ang buong pangyayari. Humanga si Munyang sa katapangan ni Gangtay. Marahan itong hinawakan ang kanyang mukha at tinanong kung ayos lang siya.
Inireport ni Head Nurse Park Hang-ja ang mga ginawa ni Gang Tae kay Director Oh Ji-wang, inakusahan siya ng pananakit sa kamag-anak ng isang pasyente. Bagaman ayaw ni Director Oh na tanggalin si Gang Tae, napilitan siyang gawin ito dahil sa sitwasyon. Sa halip na maging malungkot, nakaramdam si Gang Tae ng ginhawa na para bang siya ay pinalaya. Dali-dali siyang pumunta kay Moon-young at masayang sinabi sa kanya na nag-resign na siya sa trabaho at malaya na siya. Pinaalalahanan niya ito sa kanyang pangako, na kapag nag-resign na siya sa trabaho, magta-travel sila ng magkasama. Si Moon-young, na nakakaramdam ng halo ng tuwa at lungkot, ay pumayag na sumama sa kanya sa biyahe. Patungo na sina Moon-young at Gang Tae para sa biyahe, nang tanungin ni Moon-young kung gaano katagal sila mag-e-enjoy sa biyahe. Sumagot si Gang Tae na para lang iyon sa isang araw, at babalik sila ngayong gabi. Ito ay ikinayamot ni Moon-young dahil gusto niyang magpalipes ng gabi kasama nito, ngunit hindi pa handa si Gang Tae para doon. Sa kanyang pagkayamot, pinaharurot ni Moon-young ang sasakyan para takutin ito. Ngunit nang hindi pa rin sumuko si Gang Tae, pinahinto niya ang sasakyan, pinalabas siya, at inihatid siya sa bahay. Umalis ito. Nang gabing iyon, nagbago ang isip ni Gang Tae at pumayag na magpalipes ng gabi kasama si Moon-young. Sa paggunita sa mga naunang pangyayari, inamin niya na hindi niya alam kung ano ang sumapi sa kanya. Ikinumpisal niya kay Moon-young na nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon kapag kasama niya ito. Nang mag-isa na lang sila, muntik na silang maghalikan nang biglang nabulabog sila ng tunog ng osa na sumaire sa sandali. Galit, sinumpa ni Moon-young ang osa dahil sa pagsira sa kanilang espesyal na sandali. Kinabukasan, todo-todo si Moon-young sa kanyang fashion para sa biyahe, nagdamit ng napakagulong kasuotan. Nagbiro si Gang Tae na hindi na kailangan pang magbihis ng ganoon kaganda, ngunit iginiit niya na ang pagbibihis ay ang nagpapasya sa mga biyahe. Tiningnan niya ang backpack ni Gang Tae at itinapon ang lahat ng pagkain, na nagsasabing tila ito ang kanyang unang biyahe. Dumating sila sa kabundukan, at hinikayat ni Gang Tae si Moon-young na tumawid sa tulay. Gayunpaman, takot si Moon-young sa matataas na lugar at nag-aalangan. Iminungkahi ni Gang Tae na kumanta siya habang tumatawid, kaya nagsimula siyang kumanta. Ngunit sobrang out of tone ng kanyang boses kaya sinabihan siya ni Gang Tae na tumigil. Sa kabila ng mga kapalpakan, nasiyahan sila sa kanilang oras ng magkasama. Nagse-selfie at nagbibiroan. Habang nag-e-enjoy sa kanilang araw, nakita nila si Julie at ang kanyang kasintahan, si Choi Daniel. Si Julie, pagkatapos ng kaguluhan sa kanyang dating asawa, ay tinawag sa Amerika ng kanyang pamilya para sa kanyang kaligtasan. Aalis siya kinabukasan at gustong gugulin ang kanyang huling sandali kasama si Choi Daniel, na tumakas mula sa psychiatric hospital para makasama siya. Nagmakaawa siya kay Gang Tae na huwag silang i-report at humingi ng tulong dahil bahagyang dahil kay Gang Tae kaya nasa ganitong sitwasyon si Julie. Nangako si Gang Tae na mananahimik. Palihim, nag-sneak out si Moon-young at bumili ng mga tiket para sa overnight stay, hindi lang para kina Julie at Choi Daniel, kundi pati na rin para sa kanya at kay Gang Tae. Nang malaman ni Gang Tae, nagalit siya dahil hindi ito nag-book ng magkahiwalay na kwarto para sa kanila. Tinukso siya ni Moon-young, sinabing gusto lang niyang mag-enjoy sa gabi. Nang gabing iyon, tinanong ni Gang Tae si Moon-young tungkol sa kanyang nakaraan at kung nagkaroon ba siya ng matalik na kaibigan. Ibinunyag ni Moon-young na si Juri lang ang kanyang kaibigan noong bata pa sila. Nanatili si Juri sa kanyang tabi upang walang sino man ang mambo-bully sa kanya dahil lahat ng ibang bata ay takot kay Moon-young. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang magkaroon ng ibang kaibigan si Juri na nagsimula ring lumayo kay Moon-young dahil sa kanyang ugali. Ito ang naging dahilan ng pagputol ni Juri sa kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Moon-young na hindi niya kailangan ng mga kaibigan ngayon dahil mayroon siyang Gang Tae, habang sila ay nag-uusap. Uminom si Gang Tae ng isang bagay na akala niya ay juice, ngunit lumabas na alak pala, at nalasing siya. Kahit sa kanyang kalasinggan, sinubukan niyang pigilan ang sarili, ayaw gawin ang anumang hindi nararapat. Mapaglarong nilandi siya ni Moon-young, ngunit hindi nakinig si Gang Tae. Labis na nalungkot si Moon-young tungkol dito, ngunit patuloy siyang itinutulak palayo ni Gang Tae. Nag-away sila buong gabi. Kinabukasan, nagdala si Gang Tae ng mga bulaklak para kay Moon-young at hiniling na huwag niya itong year-okan sa pagkakataong ito. Masayang tinanggap ni Moon-young ang mga bulaklak, at sa pagkakataong ito, hinalikan siya ni Gang Tae. Sa wakas ay hinarap ni na Juri at Daniel ang kanilang paghihiwalay, habang naghahanda si Juri na umalis papuntang Amerika. Hiniling ni Juri si Daniel na sumama sa kanya, ngunit naging emosyonal si Daniel, ipinapaliwanag na hindi pa sapat ang kanyang mental health para sumama sa kanya.
Nangako siya na kapag natapos niya ang kanyang paggamot sa psychiatric hospital, pupunta siya sa kanya bilang isang responsableng lalaki para alagaan siya. Nagbahagi ang dalawa ng emosyonal na pamamaalam, niyakap ang isa't isa bago maghiwalay ng landas. Pagkatapos, inihatid ni Gang Tay at Munyang si Daniel pabalik sa psychiatric hospital. Casual na sinabi ni Daniel sa kanyang kaibigang si Kang Pilong ang kasiya siyang araw na naranasan niya. Aksidente rin niyang nabanggit na may relasyon sina Gang Tay at Munyang. Narinig ito ni Oh Choyong, isa sa mga kasamahan ni Gang Tay, at sinimulan niyang ikalat ang balita sa lahat. Narinig din ito ni Sang Tay, at nalungkot. Nalungkot siya na hindi sinabi ni Gang Tay sa kanya ang katotohanan tungkol sa nakaraang gabi. Galit na hinarap ni Sang Tay si Gang Tay, inakusahan siya ng pagsisinungaling. Habang nag-aalab ang emosyon, binanggit ni Sang Tay ang masakit na alaala mula sa kanilang pagkabata. Inaalala kung kailan si Gang Tay, sa isang sandali ng pagkayamot, ay ninais na mamatay si Sang Tay. Sinubukan ni Gang Tay na ipaliwanag na hindi niya sinasadya iyon. Ngunit si Sang Tay ay lubos na galit at nasasaktan. Kumbinsido na may masamang damdamin pa rin si Gang Tay sa kanya, nagsimula siyang sumigaw na gusto ni Gang Tay siyang mamatay. Ang emosyonal na pagsabog na ito ay nagbigay ng labis na sakit kay Gang Tay, at siya ay umiyak, iginiit na hindi niya kailanman sinasadya ang anumang masama. Kinailangan ng staff ng ospital na gamutin si Sang Tay upang pakalmayan siya, at inilagay nila siya sa isang hiwalay na kwarto para magpahinga. Samantala, nakaupo si Gang Tay sa labas, isang naghihintay na magising si Sang Tay. Tinawag ni Direktor Oh Ji-won si Gang Tay at sinabihan siya na maaari na siyang bumalik sa kanyang trabaho dahil mahalaga na manatili siya sa tabi ni Sang Tay at alagaan ito. Sa kabila ng maghapong paghihintay, hindi lumabas si Sang Tay, at si Gang Tay, na ngayon ay lubos na nalulumbay, ay umalis sa ospital. Sinubukan siyang pigilan ni Munyang, ngunit si Gang Tay, na binabagabag ng matinding pagkakasala, ay sinisi siya sa lahat ng nangyari at hiniling na iwanan siya. Sinabi niya rito na hindi siya karapat-dapat para rito, at lalo siyang lumubog sa kanyang depresyon. Nang maglaon, nagtiwala si Gang Tay kay Jae-suk. Sinabi kung gaano niya nasisiyahan ang kanyang oras kasama si Munyang, ngunit inamin na hindi siya maaaring manatili rito dahil kailangan niyang alagaan si Sang Tay. Pakiramdam niya ay naguguluhan siya sa pagitan ng kanyang tungkulin sa kanyang kapatid at ng kanyang pagnanais na makasama si Munyang. Samantala, sa ospital, ibinigay ng head nurse na si Park Hae-jok kay Sang Tay ang nag-iisang kopya ng aklat na pinamagatang The Death of the Witch of the West, na isinulat ng ina ni Munyang, at kuryoso niya itong binasa. Kinabukasan, binisita ni Munyang si Gang Tay at humingi ng tawad, nagmamakaawa na sumama ito sa kanya. Sinubukan niyang kumbansihin ito, ngunit tumanggi si Gang Tay, sinabing ang layunin niya sa buhay ay alagaan si Sang Tay, at dahil doon, hindi niya ito maaaring makasama. Habang siya ay lumalakad palayo, sumigaw si Munyang, tinatanong kung kailan siya magsisimulang mamuhay para sa kanyang sarili sa halip na para sa iba. Nang gabing iyon, nakaramdam si Munyang ng matinding kalungkutan. Nagpadala siya kay Gang Tay ng maraming mensahe, sinusubukang maghanap ng dahilan para mapapante ito sa kanya, ngunit hindi ito sumagot. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, dumating si Juri, na ipinadala ni Gang Tay upang kunin ang ilan sa kanyang mahahalagang gamit. Inanyayahan ni Munyang si Juri na manatili at uminom, at mas marami ang nainom ni Juri kaysa sa inaasahan. Habang nalalasing si Juri, nawalan siya ng kontrol at sinampal si Munyang, tinawag itong masamang babae at inakusahan ng pagnanakaw sa pag-ibig ng kanyang buhay. Idineklara niya na hinding-hindi niya ito mapapatawad sa pagkuha kay Gang Tay sa kanya bago siya nawalan ng malay. Pagkatapos, dumating si Sang-in upang sunduin si Juri at iniuwi ito. Sa kabilang banda, si Gang Tay, na puno ng pagkakasala at pagsisisi, ay napaiyak, paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Sang Tay sa pagsisinungaling sa kanya at nangangakong hinding-hindi na muling magsisinungaling. Nang makita ang kanyang kapatid na labis na emosyonal, naawa si Sang Tay sa kanya at sa huli ay pinatawad siya. Kinabukasan sa ospital, isang pasyente na nagngangalang Park Okay-ran ang bamulong sa tenga ni Dae-hwan, na sinasabing siya ang kanyang asawa, ang isa na sinubukan niyang patayin. Nagulat, sumugod si Dae-hwan, tinawag itong halimaw at tinangkang atakihin ito. Sumingit si Gang Tay sa tamang oras para pigilan siya. Bawat gabi, kumakanta si Park Okay-ran ng lalabay sa male lobby, na nagiging sanhi ng marahas na pag-atake sa pag-iisip kay Dae-hwan. Napansin ni Direktor Oh Ji-won ang kaina-hinalang pag-uugali na ito sa CCTV at tinawag si Park Okay-ran para tanungin. Gayunpaman, itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot. Samantala, kaarawan ni Munyang. Naghihintay siya sa labas ng bahay ni Gang Tay, umaasang makita ito. Napansin siya ni Sundok na nakaupo mag-isa at inanyayahan siya para maghapunan.
Nasiyahan si Munyang sa sopas na ginawa ni Sundok at, pagkatapos kumain, bumalik sa kanyang bahay. Sa ospital, nalaman ni Gangtay na nakatakas si Park Okay-ran, at sa takot na baka pumunta ito sa bahay ni Munyang, nagmamadali siyang pumunta doon sa gulat. Sa kabilang panig, dumating nga si Park Okay-ran sa bahay ni Munyang. Binati niya ito ng maligayang kaarawan at sinabing siya ang kanyang tunay na ina. Hindi naniwala si Munyang, ngunit nag-iwan si Park Okay-ran ng liham sa mesa at kinuha ang isang matalim na panulat. Sa pagdama ng panganib, sinubukan ni Munyang na pigilan siya, ngunit sa proseso, nasugatan ni Park Okay-ran ang kamay ni Munyang na naging sanhi ng pagdurugo nito. Biglang dumating si Gangtay sa bahay, at nang makita ang sugatang kamay ni Munyang, agad niya itong niyakap, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Nang tanungin niya kung nasaan si Park Okay-ran, sinabi nito sa kanya na umalis ito kanina lang. Dahil nasaktan, pinaghihinalaan niya na dumating si Gangtay para lamang hulihin si Park Okay-ran at hindi dahil tunay siyang nag-aalala sa kanya. Sa galit, bumalik siya sa kanyang silid. Gayunpaman, sinundan siya ni Gangtay at tiniyak sa kanya na tumakbo siya roon para lamang sa kanya. Binati niya ito ng maligayang kaarawan at hinalikan siya na nagpasaya kay Munyang. Nang maglaon, si Gangtay, na pagod sa stress, ay nagkaroon ng mataas na lagnat. Nananatili si Munyang sa kanyang tabi buong gabi, inaalagaan siya. Kinabukasan, bumuti ang kalagayan ni Gangtay. Nag-open up siya kay Munyang, sinabi sa kanya ang traumatic na nakaraan ni Sangtay at kung gaano kalalim ang epekto ng pagpatay sa kanilang ina sa kanya. Ipinaliwanag niya na si Sangtay ay nagdurusa pa rin sa mga bangungot ng gabing iyon at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maiwan si Sangtay ng mag-isa. Ipinangako niya sa kanya na lagi niyang pananatilihin silang dalawa sa kanyang tabi. Naunawaan at pumayag si Munyang. Kinabukasan, binisita ni Munyang si Sangtay, na ngayon ay nagtatrabaho sa restaurant ni Jae-soo. Ipinakita niya rito ang isang larawan na iginuhit nito ng 3 taong naglalakbay sa isang RV at tinanong kung paano niya nakalimutan ang kanyang pangarap. Inalok niya itong maging art illustrator muli. Gayunpaman, galit pa rin si Sangtay kay Munyang dahil sa pagsisinungaling nito sa kanya, at nanatili itong malayo ang loob. Pagkatapos, si Munyang, sa kanyang karaniwang bold at determinadong paraan, ay ipinakita kay Sangtay ang kasunduan na pinirmahan nito, na nagpapaalala sa kanya na kung sisirain niya ang kasunduan, kailangan niyang magbayad ng 3 beses ang multa. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, tumanggi pa rin si Sangtay. Determinadong, nag-order si Munyang ng maraming pizza at inanyayahan si Sangtay na sumali sa kanya, ngunit galit siyang tinawag itong sinungaling at tumakbo palayo. Nang maglaon, ibinahagi ito ni Munyang kay Gangtay, ipinaliwanag kung gaano kahirap niyang sinubukang kumbansihin si Sangtay, ngunit hindi ito nakinig. Mapagbirong sinabi ni Gangtay na siguro ay naging mapilit siya, na nagmumungkahi na subukan niyang kausapin ito ng may kabaitan sa halip. Idinagdag niya na kung tunay nitong nais na magpatuloy ang kanilang relasyon, kailangan niyang magsikap. Sinubukan din ni Gangtay na hikayatin si Sangtay na maging ilustrador ni Munyang, ngunit ayaw pa rin ni Sangtay. Galit, sumigaw si Gangtay, tinatanong kung kailang magiging mature si Sangtay, ikinagalit ito ni Sangtay, at nag-away ang dalawang magkapatid. Gayunpaman, hindi tulad ng mga nakaraang pagtatalo, nakita ni Gangtay ang kanyang sarili na nasisiyahan sa mapaglarong away. Pareho silang nagkaroon ng pasa at bogbog, ngunit ang namamalaging sama ng loob na mayroon sila sa isa't isa ay nagsimulang maglaho. Nang gabing iyon, habang natutulog si Sangtay, naglagay si Gangtay ng gamot sa kanyang mga sugat. Pagod, nakatulog si Gangtay sa tabi niya na may payapang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagising si Sangtay, at nang makita ang kanyang kapatid na masaya para sa araw na iyon, labis siyang natuwa. Niyakap niya si Gangtay, at sabay silang nakatulog. Mas lumakas pa ang kanilang samahan. Kinabukasan, habang papunta si Gangtay sa trabaho, tinawagan siya ni Sangtay at iminungkahi na magkasama silang mananghalian. Si Gangtay, na labis na nagulat, ay pumayag. Sa tanghalian, nagpakita si Sangtay ng pagiging mature, naghain ng pagkain kay Gangtay at maging sa pagbabayad ng bill, idineklara na mula ngayon, siya ay kikilos bilang isang responsableng nakatatandang kapatid. Labis na naantig at natuwa si Gangtay sa pagbabagong ito ni Sangtay. Habang papalabas sila ng restaurant, nakasalubong nila si Munyang, na mapagbirong nagtanong kay Sangtay na bayaran din ang kanyang pagkain. Tumanggi si Sangtay at umalis, naiwan si Gangtay upang bayaran ang kanyang bill. Paglabas nila, tinawag ni Munyang si Sangtay, sinabing, kailangan ko rin ng kuya. Naantig nito ang puso ni Sangtay, at inanyayahan niya sina Gangtay at Munyang na sumama sa kanya, na muling nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, pumunta si Gangtay sa restaurant ni Jae-soo upang mag-enjoy ng pizza.
Gayunpaman dahil sa kanyang kapogian, isang grupo ng mga babae malapit doon ang nagsimulang makipaglandian sa kanya. Kinuna ni Jisoo ang eksena at nagpadala ng larawan kay Moonyang. Si Moonyang, nang makita ito, ay nagalit at nagmamadaling pumunta sa restaurant. Dumating siya at tinakot ang ibang mga babae habang sinubukan ni Gang Tae na pakalmayan siya. Sa restaurant, nakita ni Gang Tae ang ilang mga batang naglalaro at ngumiti, nagkomento kung gaano kapuro at inosente ang mga bata. Mapaglarong sumagot si Moonyang, gusto mo bang magkaanak din tayo? Namula si Gang Tae at awkward na binago ang usapan. Nang maglaon habang namimili ng grocery, patuloy na tinukso ni Moonyang si Gang Tae, malakas na idinedeklara na nais niyang maging ina ng kanyang mga anak, na naging dahilan upang matawa ang lahat sa paligid niya. Si Gang Tae, na nahihiya, ay ginawa ang lahat upang patahimikin siya. Pagkatapos umuwi, si Moonyang, mapaglaro gaya ng dati, ay sumulpot sa likod ni Gang Tae at mahigpit siyang niyakap. Binalaan niya ito na kung hindi ito matutulog sa kanyang silid ngayong gabi, hindi niya ito pakakawalan. Si Gang Tae, bagaman nag-aalangan, ay sa wakas ay pumayag. Nang maglaon, paglubog ng araw, si Moonyang, na lubos na handa at nakahiga sa kanyang kama, ay naghihintay kay Gang Tae. Gayunpaman, sinabi ni Gang Tae na umupo siya sa isang upuan, iginiit na hindi siya matutulog sa tabi niya sa kama. Inalok siya ni Moonyang ng inumin, ngunit tumanggi si Gang Tae, sinabing kung pareho silang iinom, maaaring mawala ng kontrol ang mga bagay. Mag-isang umiinom si Moonyang at kalaunay nalalasing at nawawala ng balanse. Sinasalo siya ni Gang Tae, ngunit habang lalong nalalasing si Moonyang, nagsisimula siyang magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman. Tinanong siya ni Gang Tae kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang ina. Si Moonyang, sa kanyang kalasinggan, ay umamin na kahit masamang tao ang kanyang ina pa rin niya ito. Nang marinig ito, natahimik si Gang Tae, nagmumuni-muni sa mga salita ni Moonyang. Kinabukasan, naglalakbay si Sang Tae kasama si Pilong sa boss. Nang huminto sandali ang boss, narinig ni Pilong ang malalakas na ingay mula sa kalapit na construction site na nagdulot ng traumatikong alaala ng digmaan. Si Pilong, isang veterano ng digmaan, ay naaalala ang mga bomba at putukan at nagsimulang magpanik, sumisigaw ng walang kontrol. Agad siyang tinakpan ni Sang Tae ng kanyang jacket, sinusubukang aliwin at pakalmayan. Pagkatapos ay dinala niya si Pilong sa ospital, kung saan pinuri ni Direktor Oh Ji-won si Sang Tae sa pagliligtas sa pasyente. Binigyan ni Sang Tae ang direktor ng kopya ng libro ni Moonyang, ipinapaliwanag kung paano ito nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nang makita kung paano bumuti ang kalusugan ng pag-iisip ni Sang Tae, tinawag siya ni Direktor Oh Ji-won sa kanyang opisina, kasama rin si Gang Tae. Dahan-dahang hinimok ng direktor si Sang Tae na subukang alalahanin ang tunay na nangyari noong gabing pinatay ang kanilang ina. Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga alaala ni Sang Tae. Naaalala niya ang paglalakad sa kagubatan kasama ang kanyang ina nang ma-distract siya ng isang pusa at napalayo. Nang bumalik siya, nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa lupa, puno ng dugo, at nasaksak ang lalamunan. Ang pumatay ay isang babaeng nakasuot ng coat na may natatanging butterfly badge, isang pares ng mga paru-paro, isang malaki at isang maliit. Naaalala ni Sang Tae ang pumatay na hinawakan ang kanyang buhok at binalaan siyang kalimutan ang nakita niya, o papatayin din siya nito. Ang sandaling ito ay nag-iwan ng malalim na trauma sa isip ni Sang Tae, na nagbigay sa kanya ng peklat sa loob ng maraming taon. Ipinagbigay alam ito ni Sang Tae at Gang Tae sa pulisya ilang dekada na ang nakalilipas, ngunit hindi nila natagpuan ang pumatay, at ang kaso ay kalaunay isinara ng walang resolusyon. Nang marinig ni Gang Tae ang paglalarawan ng butterfly badge, nagulat siya. Nagmadali siyang tingnan ang isang litrato ng pamilya ni Moonyang at napansin ang parehong butterfly badge sa coat ng ina nito. Ang pagkaunawang ito ay lubos na bumasag sa kanya emosyonal habang nagkakaroon siya ng ideya na ang babaeng pumatay sa kanyang ina ay walang iba kundi ang ina ni Moonyang. Dahil sa pagkabigla sa revelasyon, sinuntok ni Gang Tae ang pinto sa pagkadismaya, nasugatan ang kanyang kamay habang nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan. Nang dalawin ni Moonyang si Gang Tae at makita ang kanyang sugatang kamay, nag-alala siya at tinanong kung paano nangyari iyon. Si Gang Tae, na malinaw na balisa, ay sinabi sa kanya na wala siyang gana makipag-usap. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagtatanong, kalaunan ay sumigaw siya at sinabing, iwanan mo na lang ako. Ayokong makipag-usap ngayon. Nang maglaon, napaiyak si Gang Tae sa harap ni Direktor Oh Ji-won, tinatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Siya ay nasa isang imposibleng sitwasyon. Ang pumatay sa kanyang ina ay ang ina ng babaeng mahal niya. Nararamdaman niya na siya ay nakulong dahil ang paghihiganti ay sasaktan lamang si Moonyang. Pinayuhan siya ng direktor na manatiling matatag, ngunit alam din niya na kakaunti ang magagawa ngayon.
Si Gang Tai, na nalulunod sa lungkot, ay tiningnan ang litrato ng kanyang ina at umiyak, nagtataka kung paano niya makakamit ang hustisya para sa kanya. Nilok niya ang kanyang sarili sa kanyang silid, iniiwasan sina Sang Tai at Moon Young. Ilang araw pagkatapos, dumating ang petsa para sa group photo, isang bagay na pinlano ni Sang Tai at Moon Young ng maaga. Sinubukan ni Moon Young na kumbansihin si Gang Tai na sumama sa kanila, ngunit hindi siya tumugon. Mahabang panahon silang naghintay para sa kanya, at nang tila hindi na siya darating, nagpatuloy sila nang wala siya. Habang nagsisimula ang photo session, biglang sumulpot si Gang Tai na nakasuot ng suit. Tuwang-tuwa si Moon Young na makita ang kanyang bagong hitsura, at ang tatlo ay nagpakuha ng kanilang mga larawan ng magkasama. Pagkatapos noon, pumanaw ang ama ni Moon Young na si Dae-hwan, na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Naaalala niya ang kanyang pagkabata nang basahan siya nito ng mga kwento, ngunit nagbago ang lahat pagkatapos ng away sa pagitan ng kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang tatlo sa ospital, at nabalisa si Sang Tai nang makita ang kanyang painting. May nagdrawing ng paru-paro sa kanyang painting. Ang paru-paro doon ay pareho sa nasa coat ng pumatay sa kanyang ina. Nang makita ni Moon Young ang paru-paro, nagulat siya, na pagtanto na ang kanyang ina ay nagsusuot ng parehong butterfly badge. Ang pagkaunawang ito ay tumama ng husto sa kanya, at siya ay napaiyak, sa wakas ay nauunawaan na buhay pa ang kanyang ina at paparating upang patayin siya. Sa pagkabigla, tumakbo siya palabas ng ospital, sinubukan ni Gang Tai na pagkalmayan siya, ngunit emosyonal, basag na siya. Nang maglaon, ipinakita ni Direktor Oh Ji-won kay Gang Tai ang isang larawan sa CCTV, na nagpapakita na ang butterfly badge ay ginawa ng punong nurse ng ospital, si Park Hang-ja. Ngayon ay malinaw na kina Gang Tai at sa direktor na ang ina ni Moon Young ay si Park Hang-ja pala. Siya ang pumatay kay Dae-hwan sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang lifeline sa ospital. Bago siya namatay, sinabi nito sa kanya na pinanatili siya nito sa ospital sa loob ng 20 taon para lang pahirapan siya ng paunti-unti. Ngayon, plano ni Park Hang-ja na patayin din si Moon Young. Si Moon Young, desperado sa mga sagot, ay humiling kay Gang Tai na sabihin sa kanya ang totoo. Bagamat nag-aalangan, sa wakas ay inamin ni Gang Tai na si Park Hang-ja ang pumatay sa ina niya at ni Sang Tai. Nang marinig ito, nalungkot si Moon Young, umiiyak ng walang tigil at nagtatanong kung bakit gagawin ng kanyang ina ang ganoong bagay. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin kay Gang Tai, ngunit niyakap siya nito at tiniyak na wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Krimen ito ng kanyang ina, hindi sa kanya. Gayunpaman, si Moon Young, na pinabibigatan ng pagkakasala, ay sinabi kay Gang Tai na hindi na siya makakapiling pa ni Gang Tai at Sang Tai. Sa bawat tingin niya sa kanila, maaalala niya kung gaano sila sinaktan ng kanyang ina. Hinimok niya itong isama si Sang Tai at umalis. Tumanggi si Gang Tai, ipinangako na lagi siyang mananatili sa tabi nito at hindi siya kailanman iiwan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga katiyakan, iginiit ni Moon Young na umalis sila. Pagkaraan ng ilang oras, dinalhan ni Sang Tai ng pagkain sa silid ni Moon Young dahil ilang araw na itong hindi kumakain. Dahan-dahan niya itong sinubuan, kutsara-kutsara, habang kumakain ito na lumuluha, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Hindi maintindihan ni Sang Tai kung bakit siya humihingi ng tawad. Nang maglaon, sinabi niya kay Gang Tai na si Moon Young ay humihingi ng tawad, bagamat hindi niya alam kung bakit. Nang marinig ito, emosyonal si Gang Tai, niyakap si Sang Tai at pinuri sa pagpapakain kay Moon Young. Ngunit itinago niya ang tunay na dahilan ng paghingi ng tawad ni Moon Young. Kinabukasan, tinawagan ni Park Hang-ja si Gang Tai at hiniling na magkita silang dalawa. Nagpasya siyang oras na para tuluyan ng harapin ang pumatay sa kanyang ina. Nang magkita sila, sumiklab ang galit niya, ngunit sinubukan niyang kontrolin ito. Binigyan na niya si Sang Tai ng pampakalma upang matiyak na mananatili itong tulog at hindi manghihimasok. Tinanong ni Hang-ja kung nabasa na niya ang liham na iniwan ni Park Okay-ran sa mesa. Kinumpirma ni Gang Tai na nabasa niya ito at itinuring na walang saysay. Pagkatapos ay ibinunyag ni Park Hang-ja na ayon sa kasunduan sa liham, dapat niyang iwanan si Moon Young at maglaho o papatayin niya ang lahat. Tumanggi si Gang Tai, sinabing hindi niya iiwan si Moon Young na mag-isa kasama ang isang taong kasuklam-suklam na tulad niya. Nang tanungin niya kung bakit gusto niyang mag-isa si Moon Young, malamig na ipinaliwanag ni Park Hang-ja na si Moon Young ay kanyang nilikha at hindi niya papayagan na sino man ang sumire sa kanyang obra maestra. Nagulat dito, inakusahan ni Gang Tai si Park Hang-ja na tinatrato ang kanyang anak na parang isang bagay lamang na kinakain ng kanyang pagkamakasarili. Sa sandaling iyon, naaalala ni Park Hang-ja ang araw na pinatay niya ang ina ni Gang Tai na na-trigger ng pagkakita ng isang panulat.
Naaalala niya kung paano nagtrabaho ang ina ni Gang Tai bilang katulong sa kanyang bahay at isang beses na nakita si Moon Yang na pumapatay ng mga paru-paro. Nag-aalala, iminungkahi niya na kailangan ni Moon Yang ng psikolohikal na tulong at nag-alok pa na ipasok siya sa isang ospital, ang parehong ospital kung saan ginagamot si Sang Tai. Kinagalit ito ni Hung Ja, na nainsulto at agad siyang sinibak. Nang maglaon sa galit, ginamit niya ang panulat na iyon upang patayin ang ina ni Gang Tai sa pamamagitan ng paglaslas sa lalamunan nito sa kagubatan. Habang naririnig ito ni Gang Tai, umaagos ang luha sa kanyang mukha habang sumisigaw siya na pinatay niya ang kanyang ina dahil sa isang napakaliit na bagay. Tinuwanan niya ang sakit ni Gang Tai, lalo siyang pinukaw. Sa matinding galit, sumugod si Gang Tai sa kanya, sinusubukang sakalin siya. Sa halip na lumaban, lalo pa niya itong pinukaw, hinamon siyang patayin siya dahil sisirain nito ang kanyang relasyon kay Moon Yang magpakailanman. Sa pag-iisip kay Moon Yang, nagatubili siya at bumitiw. Samantala, sinamantala ni Hung Ja ang pagkakataon at tinurukan siya ng pampakalma na nagdulot sa kanya ng kawalan ng malay. Agad na dumating si Moon Yang at nang makita ang kalagayan ni Gang Tai, nagpanik siya. Kinuha niya ang panulat at, sa desperadong galaw, sinubukan niyang saksakin ang kanyang ina. Bago siya sumaksak, si Gang Tai, sa kabila ng kanyang mahinang estado, ay humakbang at tinamaan, nasugatan ang kanyang kamay. Napaiyak si Moon Yang, tinatanong kung bakit niya siya pinigilan. Samantala, sinubukan ni Park Hung-ja na samantalahin ang pagkakataon upang atakihin si Moon Yang gamit ang panulat. Ngunit mabilis na namagitan si Sang Tai, kinuha ang isang mabigat na libro at pinalo si Park Hung-ja sa ulo, na nagpatamba sa kanya. Dumating ang pulis at inaresto si Park Hung-ja. Sinabi ni Direktor Oh Ji-won sa kanya na tapos na ang kanyang laro at gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Ngunit ngumiti si Park Hung-ja at sinabing natupad na ang kanyang layunin sa pagpunta roon at hinding-hindi magsasama sina Moon Yang at Gang Tai. Lumipas ang mga araw at hindi kinakausap ni Moon Yang si Gang Tai. Sa kaibuturan, pakiramdam niya ay may pananagutan siya sa pagpatay sa ina ni Gang Tai. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Dahil hindi direktang makausap ni Gang Tai si Moon Yang, kinausap niya si Juri para humingi ng tulong, hinihiling na dalhin niya si Moon Yang sa bahay nito para aliwin dahil lubos itong nalulumbay. Tinawagan ni Juri si Moon Yang at tinanong kung maaari ba nitong bisitahin ang kanyang ina, si Sundae Okay, na may sakit at gustong makita siya. Sa simula, tumanggi si Moon Yang, ngunit kalaunan ay pumayag siyang bumisita. Pagdating ni Moon Yang, nakita niyang maayos naman si Sundae at nagtaka siya kung bakit siya tinawag. Ipinaliwanag ni Sundae na ang tanging layunin niya ay pasayahin siya at naghanda siya ng espesyal na pagkain para dito. Pagkatapos ng ilang pilitan, nagsimulang kumain si Moon Yang. Pinayuhan siya ni Sundae na kalimutan ang nangyari at magpatuloy sa buhay, at huwag parusahan ang sarili para sa mga kasalanan ng kanyang ina. Pagbalik ni Moon Yang sa bahay, nakita niya si Sang Tai na naghihintay sa kanya. Si Sang Tai, na dati ay nahihirapang gumuhit ng emosyon, ay sinabi sa kanya na natutunan na niyang gumuhit ng emosyon ng perpekto. Ipinakita niya ang isang drawing ng nakangiting mukha ni Gang Tai na nagdulot ng luha ng kagalakan sa mga mata ni Moon Yang. Sa ospital, nagtanim si Gang Tai ng puno sa pangalan ng kanyang ina at isinabot ang isang grupo na litrato nilang tatlo, ni Gang Tai, Sang Tai, at Moon Yang. Lumapit si Moon Yang sa puno at humingi ng tawad sa ina ni Gang Tai, pakiramdam na siya ang may pananagutan sa lahat. Dumating si Gang Tai at sinabi sa kanya na hindi siya ang may kasalanan at hindi siya dapat magdalamhati. Sa kabila ng kanyang pagtitiyak, umalis si Moon Yang nang hindi sumasagot. Sinundan siya ni Gang Tai, inuulit ang, mahal kita, tulad ng ginawa ni Moon Yang sa simula. Patuloy niyang sinasabi ang, mahal kita, habang si Moon Yang ay lumakad palayo nang hindi sumasagot. Kalaunan, pareho silang dumating sa bahay, at si Gang Tai, na may sinseridad sa kanyang mga mata, ay sinabing, mahal kita, mula sa kaibuturan ng kanyang puso at marahang hinalikan siya. Ngayon, masaya na si Moon Yang at pumayag na manatili kay Gang Tai. Sinabi niya sa kanya na dapat nilang iwanan ang nakaraan at magsimulang muli. Lumipas ang mga araw, at nagsimulang magsulat muli ng bagong libro si Moon Yang, sa pagkakataong ito ay tinulungan ni Sang Tai. Sinubukan ni Gang Tai na basahin ang kwento. Ngunit si Moon Yang, na gustong panatilihin ang suspense, ay pabirong pinaalis siya. Pagkatapos ng buwan ng pagsusumikap, natapos din ang kwentong aklat, at inilathala ito ni Sang-in sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Si Sang Tai, na labis ang emosyon, ay dinala ang libro sa halaman ng kanilang ina at binasa ng malakas habang umiiyak, sinasabi sa kanyang ina, naging profesional na artist na ako, inay. Si Gang Tai ay naluha rin at niyakap siya. Ang libro ay tungkol sa tatlong magkakaibigan na ang tunay na mukha ay ninakaw ng isang mangkukulam.
Nagsimula sila sa isang mapanganib na paglalakbay upang mabawi ang kanilang tunay na mga mukha. Pagkatapos harapin ang maraming hamon, sa wakas ay natalo nila ang mangkukulam at nabawi ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa huli, napagtanto nila na hindi ang kanilang mga mukha kundi ang kanilang kaligayahan ang kinuha ng mangkukulam, at nagtagumpay sila sa pagbawi nito. Sa seremonya ng paglalathala, labis na natuwa sina Munyang at Sangtay na ipresente ang kanilang libro na nagsimula silang magbiruan kung sino ang magkukwento. Ang kanilang maliit na pagtatalo ay nagpatawa sa lahat. Ang madilim na anino mula sa kanilang buhay ay sa wakas ay nawala, at ang kaligayahan ay pumuno sa kanilang mga puso. Tinapos din ni Sangtay ang mural sa ospital, at si Director Oh Ji-won ay nagbigay sa kanya ng RV bilang pabuya. Nang tanungin ni Gangtay kung bakit napakalaking regalo, ipinaliwanag ng direktor na sa loob ng 20 taon ay nabigo siyang makita ang tunay na kalikasan ni Park Hong-ja, kahit na nagtrabaho ito sa ilalim niya. Ang RV ay isang pabuya para sa pagtitiyaga at katatagan ng magkapatid. Gamit ang RV, nagsimula sina Munyang, Gangtay, at Sangtay sa isang mahabang pakikipagsapalaran. Nasiyahan sila sa paglalakbay ng magkasama, tinatanggap ang kagalakan na bumalik sa kanilang buhay. Habang nagiging maayos ang mga bagay, naramdaman ni Sangtay na baka kailangan ng privacy ni Munyang at Gangtay. Ibinahagi niya na inalok siya ng trabaho bilang art director ng isa pang manunulat at gustong tanggapin ang pagkakataon. Si Gangtay, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap si Sangtay at sinabing ingatan ito ang kanyang sarili. Sakto namang dumating si Sangin para sunduin siya. At sa ganoon, natapos ang magandang paglalakbay.